1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa ating lahat ng bonggang-bongga. So, bukas ay Thursday na. Mukhang may pasok na ako every Friday. Kasi kanina kinausap ako ng director ko. Sabi sa akin, Sam, okay lang ba kung papasok ka ng Friday? Kakaloka. So sabi ko, bakit gusto mo ba? Sabi niya, gusto namin. Nakasama ka namin pag Friday. O, tatanggi pa ba ako? Sabi niya, pag-usapan daw bukas yung schedule. Sabi ko, yun ako nakakailoka talaga. Hindi ko naman sa ayaw ko, kaya lang kasi napapagod talaga ako. Tapos ang Friday, ang traffic. Pero sige, aarte pa ba ako? Diyos ko Lord. Ano naman ang karapatan ko umarte? Ikaw na nga binigyan ng trabaho, di ba? Anyway, so good luck sa akin. Pero eto, may chika pa ako. Kanina, tawag dito, sa nakasabay ko dun sa van, tingin ng tingin sa akin, nandito siya sa gilid, tumitingin siya, sabi ko, ano ba naman to? Na-awkward ako kasi kung makatiting siya sa akin, wagas. So sabi ko, bakit kaya ko tinitingnan? Alam mo yun, yung ang feeling ko tuloy, ang ganda-ganda ko, kasi ang gwapo naman niya kasi talaga. Akala ko nga kukunin niya sa akin yung number ko eh. Sabi ko, kakaloka. Parang gusto niya kunin yung number ko. Parang, ano ba? So, yun. Tapos ko sana ako bumaba, doon din siya bumaba. Akala ko nga susundan ako eh. Tapos tumingin siya sa akin, tapos ngumiti siya. Tapos ako naman parang, wala lang, naglakad lang ako na parang, ano ba? Sige, tingnan nyo lang ako, ang ganda ko, di ba? Charot! So, feelingera. Pero hindi, totoo yun. Kanina, sabi ko, kakaloka naman tong lalaking to. Mula doon sa van, siguro namumukhaan niya o baka papanood niya ako sa YouTube pagkatapos hindi niya lang maano na, alam mo, nahiya siyang magtanong. Kasi talaga kung makatingin siya sa akin, Diyos ko, parang kulang na lang. Matunaw ako. Alam mo yon, ganon kagrabe. Tapos pagbaba ko nga, may akala ko susundan ako. Tapos tumiti siya. Tapos ako naman parang, ngumiti din naman. Tapos sabi ko, sino kaya yun? Anyway, so, ganun talaga. Minsan may mga nakakasalubong tayo, may mga nakakasabay tayo, na akala natin destiny, pero mag-ingat tayo sa mga ganyan, ha? Kasi hindi nyo alam, baka mamaya, ayan ang pagmumulan ng gulo ng buhay ninyo. Diba? So, hindi lahat ng nakangiti sa atin ay panalo. So, hindi natin alam kung ano yung iniisip nila at anong tumatakbo sa utak nila. Kaya, be careful. Diba? So, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw. Syempre, happy ako kasi sa suporta na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. At saka, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Kapon ka. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga pasabog. Nasaan ka, Mucha? Sabi ng Mucha ng Pilipinas. Yes. So, naghahanap na nga sila ng magiging kandidata ngayong taon na to dito sa Mucha ng Pilipinas. At syempre, looking forward tayo kung may sasali ba sa Mucha ng Pilipinas. Sabi ganun, tingnan mo Mama Sam, may sumasali pa ba sa Mucha? Oo naman. Nakita mo naman kung sino yung mga winners na yan na
taga-mutya. At huwag mong isnabin dahil magagaling sila at nagpe-penetrate sila sa mga international pageant. Lalo na mga inilalaban natin recently dito sa Miss Intercontinental kung saan ang title winner dyan ay papadala nga sa Miss Intercontinental. And then, of course, looking forward ako kung sino ang mga magiging kandidata ngayon dito sa Mutya ng Pilipinas. Dati kong inaabangan yan, tuwan-tuwa ako dyan sa Mutya ng Pilipinas dati. Kasi yung nananalo dyan, nilalaban ng Asia Pacific. Eh, nag-start akong manood ng pageant dito sa Asia Pacific kasi gustong-gusto ko nga yung pageant na yun. Parang Miss Universe, yung mga tipong ganun. Ayun, doon ako nag-start na naging mahilig sa Mutya ng Pilipinas, Binibining Pilipinas, sa mga tipong ganon. Natutuwa kasi talaga ako sa kanila. Tapos sa Binibining, ang daming artistang sumasali, di ba? So, aabangan mo sino masasali ngayong artista. Actually, kaya ako naging mahilig sa pageant kasi mahilig ako sa artista. Eh, sumali si Rupa Gutierrez. So, parang sabi ko, hala, bakit siya nag-beauty queen? O, di ba? So, yun, doon na yun nag-start. Tapos, tuloy-tuloy na yun. Noong 1993. Oho. So, yan. Tapos, talagang tinutukan ko na dahil sunod-sunod na ng puro artista sumasali sa ano. Tapos, minsan nanalo sa Mutya, nanalo sa Binibini, nag-aartista. So, ayan. So, abangan natin kung sino nga ba ang sasali sa Mutya ng Pilipinas. Kaya, nasaan ka, Mutya? O, di ba? Nakakaloka yung kwentong yan. Anyway, so para sa sumunod natin, chika, ito, syempre, Vina, rarampa daw sa France. May chika-chika ngayon parang sa Miss France. Hindi ko alam kung invited do si Vina. Or ayun ba yung pupuntahan niya o pupunta siya ng France dahil rarampa lang siya doon. May booking, charot. So, yun. So, may fashion show. Ayun yung ibig ko sabihin. Kayo talaga kung ano nung iniisip ninyong booking. Anyway, so, happy naman ako for Vina kasi may mga activity siyang ganito. Ang taray ha, may pa France. Hindi lang to isang beses na pumunta dito sa France si Vina kasi parang feeling ko nakapunta na siya dyan. Ito lang nakaraan. Tapos ngayon, meron uli siyang booking dyan. Oo. Ayun nga, may fashion show yata siya pupuntahan. So, ayun doon yata siya doon. Rarampa. Anyway, so kung ano man ang activity dyan, ni Vina ay magtatagal siya ng dalawang araw kasi July 2 bukas at saka babalik siya sa July 5 or hanggang July 4 siya dyan. Anyway, so good luck kay Vina and wish all the best. Diba? So, yun. So, sana maging happy siya. Pero, para sa sumunod nating chika, eto nga, syempre ang MGI Queen ay magkakaroon na ng homecoming para sa kanyang pagbabalik sa Colombia. Yes, after nga niyang mag-stay dito sa Thailand at pumunta sa iba't ibang panig ng Asia, katulad ng Philippines, Vietnam. Ayan, so babalik na si Vanessa Fulgarin sa Colombia. Matagal-tagal din siya ha, kasi kailan ba si Vanessa na nag-stay sa ano, tawag dito, mula nung nag-MGI All-Stars. Kailan ba nag-start yun? May isang buwan na May, di ba? So ano na ngayon, oh, di ba? So yon, so nakakaloka kasi ang haba ng panahon niya na in-stay dito sa Asia, umabot ng 2 buwan. And ayun, matagumpay naman si Vanessa dahil siya ang nanalong MGI All-Stars at magkakaroon nga siya ng homecoming parade. Ang tanong ng lahat, maging successful kaya uli si Vanessa Fulgarin bilang reyna sa MGI All-Stars sa second edition na gagawin nga this coming December dito sa Bangkok, Thailand. So, ano tingin mo? Kayanin niya kaya to? Anyway, so good luck kay Vanessa and happy na lang para sa kanya. At let's see kung anong mga next activity niya. At malalaman natin yan very soon. Para naman sa sumunod natin, chika, Angelica Lopez. Isa nga ba sa mga makikita natin na magiging kandidata dito sa Reyna Pilipinas? Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Yes, bongga dahil alam naman natin lahat na si Angelica very open, no? Na gusto niyang magbalik sa mundo ng pageantry isa pa. After niya kasing matalo sa Miss International, parang talagang gustong patunayan ni Angelica Lopez na
mali kayo, di ba? So kaya naman ang Angelica Lopez, so nakikita natin panay ang pasabog niya sa social media. Kaya nagkakaroon ng hit ang mga tao na parang, okay, mukhang sasali nga at magbabalik nga si Angelica Lopez. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, para sa akin, okay na okay lang dahil wala namang masama kung itatry niya uli one more time, di ba? So wala namang problema doon. Ang importante ay sana mapagandaan niya ng bonggang-bongga, mapagplanuhan niya. Alam kong kabugera pagdating sa styling, alam kong magaling ang Angelica Lopez pagdating sa rampahan, ando doon na ako. At matalino din. Hindi naman mananalo yan ng Binibining Pilipinas kung hindi naman siya ganun kabongga, di ba? Ngayon, ang akin ay sana mapagandaan niya yung transformation, yung kung ano ang meron sa Miss Grand, di ba? So, yun yung i-prepare niya yung sarili niya. And malalaman natin kung si Angelica Lopez nga ba ang isa sa mga makikita nating kandidata dito sa Reyna Pilipinas. Sana manalo, no? So, pag nagbalik siya. Feeling ko malakas at magaling dahil title holder siya sa national pageant na Binibining Pilipinas International. Why not? Coconut, di ba? Sila Aliana Aduana nga gusto nating sumali. Si Angelica Lopez pa kaya, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Cambodia sa Mr. and Miss Supranational, handang-handa na din. Ito na nga, grabe na nga ang preparasyon ng mga Mr. and Miss para sa Supranational ngayong taon na to. At ang Cambodia hindi rin nagpapakabog dahil handang-handa din ang mga pambato nila. Mukhang palaban din. Guwapo at maganda. O, di ba? Ako para sa akin, okay naman ang pambato ng Cambodia. Nakita naman natin na talagang may ibubuga din ang kanilang mga looks. Ayun nga lang, syempre, looking forward ako kung ano nga bang eksena ang ipapakita nila sa supranational. Maganda yung Miss Cambodia. Guwapo din ang Mr. Cambodia. Pero syempre, marami din mga gwapo at magagaling. So, tignan natin kung obra nga ba yung galing ng Cambodia dito sa Mr. and Miss Supranational. O, diba? So, yun yung abangan natin. Kasi, meron naman silang ipinapakitang kakaiba na alam mo yon na pwedeng kumabog. And then, ayun. So, sobrang waiting tayo kung ano nga ba ang magiging eksena nila. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe Philippines second runner-up na si Liana Aduana. Ito nga, umattend nga para sa isang appearance ng 7 United Nations Global Conference dito sa Bangkok, Thailand. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, si Liana Aduana ay masasabi ko naman na talagang magaling naman pagdating sa mga ganyang advokasya. At natutuwa ako kasi kahit hindi natin nababalitaan na sasali siya sa pageant, ginagawa niya yung best niya. Mukhang lalaban ng Miss World, di ba? So, yan. And then, ako para sa akin, pwede, why not? May ganda ang isang Liana Aduana. At nakikita naman natin na gusto niya talaga, may purpose talaga siya, no? Yun. So, pwede din bumalik sa Miss Universe Philippines talaga. Malay natin next year. Kasi, ayan nga, di ba? Isa yan sa mga advokasya na piniprepare niya sa sarili niya. Or pwede din mag-Miss World. Pwede ba sa Miss World? Oho. Ako, to be honest, mas gusto kong magbalik si Liana Aduana sa Miss Universe Philippines. Kasi pwede naman siya maging supranational kung tutuusin. Pwede naman maging Miss Universe, di ba? And then, pwede din siya dito sa Miss World. Why not? Oho. Kaysa naman i-push natin na i-push sa Miss Grand, ay kung ayaw naman niya at hindi doon yung puso niya, di ba? So, kung saan yung puso niya, yun yung supportahan natin. Looking forward ako kung magbabalik nga ba si Liana Aduana sa mundo ng pageantry. At natutuwa ako dahil may purpose din naman yung mga ginagawa ni Liana Aduana. Katulad nito, alam mo yung may mga conference siyang pinupuntahan or ina-attendan ng mga meeting na katulad ng mga hindi involved sa pageantry. Diba? So, yon. So, laban Liana Aduana and sana makita ka namin sa mga susunod na
labanan sa Miss Universe Philippines or sa Miss World, di ba? Malay ninyo mag-Miss World yan. Para naman sa sumunod nating chika, pambato ng Myanmar sa Miss Cosmo. Nakikita mo ba, Mama Sam, nakakabog ang beauty niya ng bonggang-bongga sa Miss Cosmo? Well, ang masasabi ko dyan ay depende. Depende kung paano niya hinanda ang sarili niya. Depende kung ano nga ba ang kwento na ilalatag niya. Pero alam naman natin ang organization din ng Miss Cosmo ay walang imposible, di ba? Alam naman ninyo yan. Kahit may maganda tayo at magaling na kandidata, bigla na lang sila nagpapanalo sa mga unknown na queen. Di ba? Di ba? Katulad na lang halimbawa, yung first edition nila parang nagulat tayo, parang anong nangyari? Di ba? So, yon. Pero kasi syempre, kung meron talagang ibubuga ang pambato ng Myanmar, ay possible na manalo siya dito. So, depende nga sa ipapakita niya. Alam kong may ibubuga ang pambato ng Myanmar sa Miss Cosmo. Diyos ko naman, magugulat pa ba tayo? Alam naman natin kung paano yan suportahan ng kanyang national director. Kaya, huwag kang magtaka kung siya ang mag-uuwi ng corona ng Miss Cosmo this year. Di ba? So, abangan na lang natin kung ganun nga ang mangyayari. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, nakikita mo bang malakas ang laban ng pambato natin na si Bella Ismael sa Miss Cosmo? Alam nyo guys, hindi naman na natin kailangan itanong yan. Kung panlaban, may ibubuga ang laban niya. Ang tanong, ito ang tanong dyan, gusto nga ba siya ng director ng Miss Cosmo, yung presidente mismo na si Bawang? Kung gusto siya at magugustuhan siya, edi bongga. Pero kung may intimidate sa kanya, edi hindi siya mananalo, di ba? Pero naniniwala ako kung galing ang pag-uusapan, magaling si Bella Ismael. Pero nandoon tayo siguro magtiwala tayo sa preparasyon ni Bella, magtiwala tayo sa ipapakita niya sa Miss Cosmo. Alam naman natin na kung kudaan, kaya naman niyang sumabay. Kukuda at kukuda yan. Pero syempre nandoon tayo sa part na parang ang tanong talaga dyan, kung gusto nga ba siya ng may-ari ng Miss Cosmo. Kung gugustuhin siya at gustong-gusto siya, mananalo yan. Kasi magaling si Bella Ismael. Diba? So, yon. Pero kung hindi, alam na ninyo na kung ano ang kakalagyan natin dito sa Miss Cosmo. Ganon. Parang Atisa Manalo, panalo. Ganon. Ay, nako, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Asia, handa na daw para sa Miss World. Pero, simple-simplihan lang ang gustong ipakita sa laban niya sa Miss World. Alam niyo, sa totoo lang, kung ganda ang pag-uusapan, maganda sa Asia. Kaya lang yung styling niya, medyo nakakaloka. Dahil hindi nga natin alam kung kakabog ba yung mga pinaggagawa niya sa Miss World. Kasi nga ayaw niya nga magpahawak sa mga ibang team. Tapos gusto lang niya, siya lang at saka yung nanay niya. Tapos, ayun, so umaasa na lang tayo na magpe-penetrate siya because of her skills. So, yung mga tipong galing niya talaga. At saka, umasa tayo, kung nagawa niya sa Miss World Philippines na maging dark horse, baka yun din lang ang gusto niya maging drama sa Miss World. Kaya abangan na lang natin. Kung beauty, may beauty naman, ang ganda-ganda niya nga dyan Pero, ang tanong, yung beauty naman niya yan ay kakabog. Sa bagay, abangan na nanalo naman sa sa Miss World, mga iba-ibang eksena di ba? Yung iba, parang hindi nga nagsuklay ng buhok, walang ayos, yung mga tipong gano'n. Yung iba naman, magarbo. Kasi, kaya kayo nagkakaganyan. Kasi gusto ninyo ikumpara si Asia doon sa dating Miss World. Ngayon, ang akin na lang, siguro, mag-stick na lang tayo doon sa maganda ang advokasya niya, tapos kaya na itong pumalo, gano'n, di ba? Kasi malay ninyo, strategy game niya yan, na gusto niya lang low-key. Tapos pagdating doon, biglang pasabog. So, alam ko naman na very talented naman itong si Asia at naniniwala naman ako na alam kong prepared siya at alam kong pinaghahandaan niya talaga to. At gusto niya ring manalo ng Miss World. Kaya nga yan sumali ng Miss World Philippines So,
maniwala na lang tayo sa ipapakita niya. Kasi parang feeling ko, strategy niya rin yan, yung tahitahimik lang, ando doon siya na parang ayaw niya mapag-usapan kasi baka nga mamaya ang strategy game niya ay low-key lang ang eksena. Ganon! So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!